ako na PTSD dito sa nangyari kay Ayan. Para daw siyang na-PPSD. nanay ko, politiko talaga. Sabi niya, hoy, nakalimutan mo na yung kampanya mo. Uy, may ganun pa si Manang Amy, ano? Kumbaga, parang gustong iparating sa ating mamamayang Pilipino na wala na akong inaasikaso, hindi na ako nangangampanya. Pero matunog na matunog yung pangalan ni Manang Amy at nahalata yung yung paggawa niya nung pa-hearing na yon. 'Di ba? Parang kinakampanya. Paikot-ikot lang naman ho mga kababayan 'Di ba? Wala namang katorya-torya din ho Nasasagot at nasasagot din ho sila. Mga bossing. O ano ang pakay nun? Ma-expose doon sa mga DDS, sa mamamayang Pilipino. Kaya nasabi ni Chis Escudero, wag mong gamitin ang Senado sa pangangampanya. Di ba? Ngayon, ang eme ni Manang Amy, wala na, nakalimutan ko ng mangampanya. Nakapokus na lang ako dito sa problema ng bayan. Mangampanya ka, manalo ka. Hindi yan pwede. Paano para ako na PTSD dito sa nangyari kay Presidente Duterte, sa impeachment, sa sunod-sunod na dagok ng mga budget na palpak. Talagang nasantabi ko na yung politika, Talagang no? Binanatan na ng binanatan si Pangulong Bongbong Marcos. nakatutok na ako dito sa mga problema na hindi nakakatulong sa ordinaryong mamayan. Parang pinupukpok ako sa ulo kasi iba't ibang walang kwentang pangyayari. Sunod-sunod ang nangyayari sa ating bansa. May kidnap. Diyan lang naman. No? Kayo lang naman. Sa kampo lang naman ninyo yung may ganyan. Di ba pambansang nanay? Kayo lang yung mahilig gumawa ng issue. Tapos wala namang maipakita na ebidensya. Mas maniniwala kami sa iyo, Manang Amy, kapag ka nagsalita ka patungkol doon sa sinasabi ng mga Duterte. Nabangag yung kapatid mo. Di ba? Magsalita ka nga doon. Sabihin mo nga, yan si Bongbong Marcos, bangag naman talaga yan Adik naman talaga yan. Sige nga, sabihin mo yon, Manang Amy. Kidnapping, may gulo ng pogo, ano ba naman yan? Parang ano bang sitwasyon to? Tapos sa Gulo ng pogo. Di ba, maganda nga yung ginawa ng pamahalaan doon sa pogo, mga kababayan. Ang daming nakita. Meron yung mga, kumbaga, mga tinotorture doon sa pogo. Hindi ka ba natutuwa doon? Magulo kasi may mga hulihan. Pero maganda para sa bayan natin yun. Saan ba nag-umpisa yung pogo? Ayun. Doon nasa ICC. Di ba? Ayaw mo nun, Amy? bandang huli, eto nga, natangay pa yung dating Pangulo na Parang nilipad lang no? Hindi, gusto niyang pagmukain na kinidnap, natangay. Di ba? Ayaw niyang sabihin, ayaw niyang gamitin yung tamang word na inaresto. Di ba? Parang inagaw, hinablot, tinangay. Yun yung mas gusto niyang gamitin. Manang Amy, ano ba naman yan? Inaresto. Di ba? Dinala doon sa ICC. tandaan at may sakit. Sobra na hindi ko na kinaya. Para akong PTSD, kaya ako nagbibiro. Nung nakita ko kasi na tinangay si Presidente Duterte, Tinangay talaga no? Sabi ni Marijo, natangay ng agos. Kasi gusto niyang ipamukha na natangay, walang paalam, yung tipong ganun. Di ba, tiwiwi, live to, Boss Mark. Yes. Ganun yung gusto niyang ipamukha. Naaresto po, kompleto detalye, kompleto dokumento po, binasahan ng Miranda Rights. Pretty boy, shoutout sa iyo. At lahat-lahat pa. At yan ang naitala na pinakamahabang pag-aresto sa kasaysayan yata ng Pilipinas, mga bossing. 12 oras. wala akong ibang naaalala kundi yung aking ama. At Sandali lang, tumapon tuloy sa akin yung veggie juice. Kapag kayo mga kababayan, di ba ang mga ulam, sandali, maputol ko kayo. Ano to? Katas ng mga gulay. Kapag kayo, mahilig kayo doon sa adobo, mahilig kayo doon sa mechado, menudo, di ba puro ano yan?
puro laman. Oh, para bumalanse kayo, ganito gawin nyo. Yung mga katas ng prutas, yan. Bili lang kayo ng juicer. Diba? Tuloy. Naalala niya daw ang kanyang ama. Parang sinasabi mo, Manang Ivy, na si dating Pangulong Duterte pareho ng ama mo. Para di ba parang nilalaglag mo ang dating Pangulo na ganyan din? Kaya naaalala mo? Ay, mali naman yata yan. At yung buong pamilya namin na tinangay din papuntang Hawaii. Kayo tinangay doon. Ito, binasahan. Di ba? Ng Miranda rights. At masyadong trauma na siya, parang sobra-sobra na. Oh, hindi nangangampanya daw si Manang Amy. Pero kada hulabas niyan, mga kababayan, siyempre, yung mga DDS na impress, uy, ang galing! Uy, ang ganyan! Uy, si Manang Amy, pinaglalaban tayo. Oh. Tingin ko nga ho, mga kababayan, yung pag-endorso ni Vice Presidente Inday Sara Duterte kay Manang Amy, pagganti yun eh. Bakit to? Kasi siguro alam ni Vice Presidente Inday Sara Duterte, kapag inendorso ko tong si Amy, mababawasan to ng boto. Lalong-lalo na. Tatalikuran to nung mga loyalista. Tatalikuran to nung mga sumusuporta kay Bongbong Marcos. O, di ba? Ganun naman ho ang nangyari. Mas madami at mas malaki ang nawala sa kanya. Tingin ko pagganti ho yun, mga kababayan. Anyway, alisin ko na ho ito. No? Alisin ko na si Manang Amy. Dumako tayo dito sa mga kakasuhan. Dito sa mga kakasuhan ho. Alisin ko na ha. Ito. O, sino gusto nyong una? Una, etong mga bata ni Digo. Apat naman to. Puro bata naman ni Digong lahat to eh. No? O dito muna tayo mga kababayan. Nako, eto si Cardema. At saka eto yung tumatakbo sa PDP. Si Lambi mo. Ano? Sandali nga, hindi ko kasi kilala to eh. Ano pangalan nito? Ano apelido? Oh, Lambino. Sorry naman. Kala ko Lambi mo. Oh. Sabi dito mga kababayan, no, ng News 5, nagpunta ang mga ahente ng Intelligence Service Division ng NBI. Ano po? Ng NBI, National Bureau of Investigation, no? Sa Department of Justice, sa DOJ, para maghain ng reklamo laban sa senatorial candidate na si Attorney Raul Lambino. O, mali ho yung pagkakasabi kong Lambi mo ha.